Nagumpisa nga itong chapter 1059 sa scene malapit sa Sphinx Island. May nakita nga tayong barko na malapit sa isla na to. At yung barko nga na to ay yung barko ng Red Hair Pirates. Nakita nga nating namamaalam na itong si Marco kay Shanks at nagpapasalamat sa paghatid nila sa kanya. Pero bago pa nga umalis itong si Marco inaya siya netong si Shanks na sumali sa Red Hair Pirates, na agad namang tinanggihan netong si Marco. Sinsawa na nga daw siyang magbabysit sa mga malalakas na pirata. At dito tuluyan na ngang namaalam itong si Marco sa Red Hair Pirates. Sa sumunod na panel naman nagkaroon nga ng flashback. Bali during nga ito sa gabi ng Fire Festival, pagtapos umatake netong si Green Bull sa Wano. Dito nga nagpapaalam itong si Yamato na hindi na nga daw siya sasama sa Straw Hat Pirates. Nagulat naman itong si Luffy sa sinabi ni Yamato. Ang rason nga ni Yamato dahil sa pag-ataking ginawa ni Green Bull sa Wano. Kung hindi nga daw dahil sa haki na umatake kay Green Bull, malamang nga daw na hindi pa aalis ng Wano itong si Green Bull. Meaning nag-aalala itong si Yamato sa Wano kung sakaling aalis siya dito. Kumbaga ayaw niyang maglayag sa buong mundo na laging iniisip yung kapakanan ng Wano. Nung marinig nga ni Luffy itong rason ni Yamato pumayag rin naman siya sa gusto neto. Pero pinaalalahanan nga ni Zoro itong si Yamato na wag daw sabihin itong rason niya kay Momonosuke, since mataas nga daw ang pride ni Momonosuke at baka masaktan nga daw niya ang damdamin neto. So ito na pala yung reference during chapter 1057 na pagsabi ni Yamato na gusto niya munang libutin ang buong Wano bago siya maglayag sa buong mundo, since medyo odd nga naman na ito lang yung rason ni Yamato para lang hindi sumama sa Straw Hat Pirates. Since simula bata pa nga lang siya tinatakbuhan niya na itong tatay niya na si Kaido. So malamang nalibot niya na yung buong Wano bata pa lang siya, diba? Anyway, habang nag-uusap nga daw itong sila Yamato at Luffy, biglang dumating itong si Marco. Nagpaalam nga itong si Marco na aalis na ng Wano dahil sa may barko na nga daw na pwede niyang sabayan. Nung maalala naman ni Luffy yung tulong na ginawa ni Marco sa kanya during Marineford War, nagpasalamat nga siya dito, since hindi nga siya personal na nakapagpasalamat dahil sa nawalan na nga siya ng malay nung namatay itong si Ace. Sinabi nga lang ni Marco kay Luffy na kung buhay pa nga daw itong si Ace, malamang nga daw na matutuwa ito, lalo na't malayo na nga daw ang nararating niya. Dagdag pa nga ni Marco na ngayon nga daw ira na ni Luffy. Kaya naman dapat nga daw harapin ni Luffy itong ira niya ng buong tapang at may determinasyon. At dito na nga nagtapos itong flashback. Sa sumunod na panel naman napunta nga tayo sa Amazon Lily. Nakita nga natin na grabe yung tinamong damage ng isla na to. Yung malaking bundok nga ng isla na to sira na. Sinabi nga ni Gloriosa na ngayon nga lang daw na-invade ng sobra ng mga lalaki itong isla nila. At kahit ganito na nga ang sitwasyon iniisip pa rin ni Boa Hancock si Luffy dahil gusto pa nga daw niyang pakasalan ito. At dito nagkaroon na nga ng flashback. Flashback sa kung paano nga bang nasira itong isla ng Amazon Lily. So few weeks ago nga daw nagawang atakihin ng mga Marines itong Amazon Lily. Syempre dahil nga yan sa pagbuwag ng 7 Warlord System. Nung una nga daw nahirapan pang pumasok itong mga Marines sa Amazon Lily dahil sa nag-counter attack nga sa kanila itong Kuja Pirates. Kaya naman dinispatch na nga ng mga Marines itong bago nilang Pacifistas, kung saan ang pangalan nga daw ng mga ito Seraphim. At dito tuluyan na ngang nakapasok ang mga Marines sa Amazon Lily. Pero bago pa nga makagawa ng galaw itong mga Marines biglang may sumulpot sa di kalayuan. At ito nga yung Blackbeard Pirates. Kasama nga si Blackbeard, Vasco Shot at Katarina Devon bumaba nga sila sa Amazon Lily. Sinabi nga ni Blackbeard na ang punteriya nga daw niya itong Devil Fruit ni Hancock. Si Katarina Devon naman interesado sa muka ni Hancock, since maganda nga daw ito. At dito galit na galit ngang pinapalabas ni Blackbeard si Hancock. At habang sumisigaw nga itong si Blackbeard inatake niya itong mga Marines gamit ang Gura-Gura no Mi. Sa kabilang banda naman dahil nga sa ang pakay ni Blackbeard itong si Hancock pinigilan nga nila Marigold at Sandersonia itong kapatid nilang lumabas at sinabi na silang dalawa na ang lalaban. Pero hindi nga pumayag itong si Hancock at gusto niya na siya ang humarap sa mga Marines at kay Blackbeard. Sa sumunod na panel naman nakita nga nating humihingi ng tulong itong mga tauhan ni Blackbeard, since may nakatapat nga daw silang higanting bata na nagbubuga ng laser. Nung marinig nga ito ni Blackbeard hindi siya makapaniwala, hanggang sa dumating na nga sa harap ni Blackbeard itong isang Seraphim. Kamukha nga ng batang Mihawk itong robot na to. In fact may espada nga rin ito na similar sa Yoru. Bali inatake nga ng Seraphim itong si Blackbeard gamit
yung espada neto. Nagresulta nga itong atake na to sa pagkakahati ng malaking bundok ng Amazon Lily. At nung oras nga na aatake na ulit itong Seraphim, nagawa na tong pigilan ni Blackbeard gamit yung armament haki niya. At dito nag-counter attack na nga si Blackbeard ng Black Hole, kung saan napuno nga ng itim na usok itong kapaligiran. Nung makita nga ito ni Hancock dali-dali siyang umatake ng slave arrows, kung saan marami ngang naging bato sa atake na to. Nung mapansin nga ito ni Kobe agad niyang pinahinto na umatake itong mga Seraphim, since baka matamaan nga nito yung mga Marines na naging mga bato. At dito na nga nakahanap ng pagkakataon itong si Blackbeard. Bigla nga niyang sinugod itong si Hancock at hinawakan sa leeg. Hindi nga makagamit ng Devil Fruit powers itong si Hancock dahil sa coated nga yung kamay ni Blackbeard ng Yami Yami no Mi. At habang nangyayari nga ang mga ito ipinakita na yung bounty ng dalawang to. Si Hancock nga merong 1,659,000,000 belly. Si Blackbeard naman merong 3,996,000,000 belly. Sa pagpapatuloy nga ng pagsakal ni Blackbeard kay Hancock nakita nating naging bato na rin itong sila Vasco Shot at Katarina Devon. Sinabi nga ni Hancock na kung patayin man daw siya ni Blackbeard ngayon mananatili pa ring bato itong mga kasamahan niya. Nung marinig nga ito ni Kobe nag-aalala siya sa mga kasamahan niyang Marines na naging mga bato at sinabi na malaking problema nga daw itong si Hancock. Nung mapansin naman ni Blackbeard itong si Kobe namukaan niya nga ito. Kaya naman nagpasalamat nga siya dito dahil sa pagtulong niya sa Rocky Port incident. Ni-reveal nga ni Blackbeard na tinulungan siya ni Kobe para matalo yung dating miyembro ng Rocks Pirates, which is si Wang Zi. Kaya naman dahil nga daw doon nakuha niya itong Hachinosu. Ang sinabi nga lang ni Kobe pakawalan niya daw itong si Hancock. Sinagot naman siya ni Blackbeard na kapag ginawa nga daw niya yon baka nga daw gawin siyang bato netong si Hancock. Kaya bakit naman daw niya papakawalan itong si Hancock? At dito mas hinigpitan pa nga ni Blackbeard yung pagkakasakal niya kay Hancock at sinabi na dapat na nga daw siyang patayin. Sa sumunod na panel naman habang nagkakagulo nga sa Amazon Lily biglang may dumating na merong napakalakas na haki. At ito na pala si Silver's Rayleigh. Sinabi nga ni Rayleigh na ine-expect na nga daw niya na dadating itong mga Marines sa Amazon Lily. Pero itong Blackbeard Pirates nga daw hindi. Kaya naman nagsorry nga itong si Rayleigh kay Hancock since na late nga daw ito para ipagtanggol siya. Nung makita nga ni Blackbeard itong si Rayleigh bigla nga itong nanginig sa takot. At dito bumunot na nga ng espada si Rayleigh at sinabi na hindi nga daw niya gusto itong apprentice ni Whitebeard. So parang ipinapakita nga ni Rayleigh na hindi niya nire-respeto itong si Blackbeard since hindi nga niya ito tinawag sa pangalan niya. Dahil alam naman nating lahat na nasaksihan rin ni Rayleigh kung paano namatay si Whitebeard sa Marineford War. Anyway, inutusan nga ni Rayleigh itong si Hancock na ibalik na daw sa normal yung lahat ng tao na ginawa niyang bato. Siya nga daw ang magiging saksi para umalis na itong si Blackbeard at yung mga Marines sa Amazon Lily, which is ginawa nga ni Hancock at umalis na nga ng tuluyan itong si Blackbeard. Sa kabilang banda naman nakita nga nating hindi nag-iisa itong si Rayleigh. May kasama pala siya na pumunta sa Amazon Lily at ito nga yung asawa niya na si Shaki. Bali ni-reveal na nga yung pagkakakilanlan nitong si Shaki at siya pala ang dating empress ng Amazon Lily 2 generations ago, meaning siya ang dating captain ng Kuja Pirates. Bali dito na nga mapapasok yung reference na sinabi ni Hachan during Sabodi Archipelago Arc na itong si Shaki nga daw dating pirata 40 years ago at hinahabol nga daw siya nitong si Garp. Anyway, inadmit nga ni Rayleigh na maswerte nga daw sila na umalis na kaagad itong si Blackbeard since sa sitwasyon nga daw niya ngayon na isang matanda na baka hindi nga daw niya kayanin itong lakas ni Blackbeard. Hanggang sa nabaling na nga yung atensyon ni Rayleigh sa mga Seraphim na dala ng mga Marines. Hindi nga siya makapaniwala sa ipinalit na to sa mga warlords. Sinabi naman ni Sandersonia na yung isa nga daw sa mga Seraphim kamukha daw ng kapatid nilang si Hancock nung bata ito. At yes, nung pinakita nga itong mga Seraphim oo, kamukhang kamukha nga ng batang Hancock itong isa sa mga Seraphim. Ang pagkakaiba nga lang may pakpak ito at hugis star ang mata. Bali sa huling panel nga ng chapter na to nakita natin na nagre-report itong isang Marine sa nangyari sa Amazon Lily, kung saan sinabi nga niya na itong si Kobe nga daw kinidnap ni Blackbeard. At habang binabanggit nga ito ng isang Marines ipinakita itong newspaper na may muka ni Kobe. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1059.
Bali ngayon naman pag-usapan natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin syempre itong scene ni Marco the Phoenix. Ang akala nga nating lahat hindi man lang nagkita itong sila Marco at Luffy sa Wano. Pero it turns out na nagkita pala sila. Tayong mga fans nga hinihintay itong moment na to. Syempre dahil sa malapit nga kay Ace itong dalawang karakter na to. Though na maalam nga kaagad itong si Marco panigurado namang may naghihintay sa kanyang sorpresa. Since alam naman natin na currently nga nandito sa Sphinx Island si Edward Weevil. Mapapasabak kaya kaagad sa labanan itong si Marco o dadating bigla itong Straw Hat Pirates para tulungan siya? Anyway, ang isang ang pasabog ni Oda sa chapter na to yung pagre-reveal ng bagong Pacifistas, which is ito nga yung mga Seraphim. Most likely nga parang clone itong mga Seraphim ng mga batang warlords. Kumbaga pinaghalo silang warlords, Lunarian at robot. Since nakita naman natin sa chapter na to yung appearance nila na similar sa mga batang warlords at Lunarian. Yung kakayanan naman nila related din sa dating warlords at Pacifistas dahil sa nakakapagbuga nga sila ng laser. At even itong Seraphim nga nakamukha ni Mihawk capable din na gumamit ng espada. Masasabi ko ngang sobrang creative ng pagkakagawa ni Oda dito dahil hindi nga natin nahulaan na ganito pala ang kalalabasan ng bagong project ng SSG. Bali pag-uusapan na nga lang natin ng mas malalim itong patungkol sa mga Seraphim sa susunod na video natin. Bali ang masasabi ko ngang pinaka-highlights ng chapter na to syempre yung nangyaring laban nila Hancock at Blackbeard. Yes, isa nga ito sa mga pasabog ni Oda sa chapter na to. Matagal na nga simula nung huli nating makita sa aksyon itong si Blackbeard. At ngayong chapter nga bukod sa nalaman na natin ang pakay ni Blackbeard, which is yung devil fruit ni Boa Hancock, nakakagulat nga ring malaman na takot siya kay Silvers Rayleigh. Pero takot ba talaga siya kay Silvers Rayleigh? O isang matalinong move lang yung ginawa niyang pag-atras kay Rayleigh? Base nga mismo kay Silvers Rayleigh baka nga daw hindi niya kayaning talunin itong current Blackbeard. So bakit umatras itong si Blackbeard kung alam niyang mas nakakalamang pala siya kay Rayleigh? Sa tingin ko nga dahil sa sitwasyon. Alam naman nating lahat na kung sakali nga at papalag itong si Blackbeard kay Silvers Rayleigh yung lahat nga ng mabibigat na karakter na nasa Amazon Lily paniguradong si Blackbeard ang pupunteryahin. Si Hancock nga malamang na si Blackbeard ang lalabanan. Si Kobe naman kahit nga may misyon siya na hulihin itong si Hancock malamang na ang ipupursu niya itong si Blackbeard. Since isa nga ito sa mga emperors, meaning mas malaki ang nakapatong sa ulo niya. Kaya naman nagme-make sense nga na umatras itong si Blackbeard kay Rayleigh dahil bukod nga sa mga resources na possible na mawawala sa kanya once na labanan niya itong si Rayleigh malamang na may after effect din na mangyayari dito. Gaya ng lahat ng pirata including itong sila Luffy at Shanks siya na ang tatargetin, diba? Anyway, nalaman nga natin sa huling chapter ng manga na nakidnap ni Blackbeard itong si Kobe. Kaya naman ang tanong na nga ngayon ano ang purpose neto? Dadalhin kaya ni Blackbeard itong si Kobe sa Cross Guild? Since kapag nangyari nga ito nagme-make sense rin dahil sa may bounty nga ang bawat marines. Plus may kita pa nating mag-reunion itong sila Alvida at Kobe na since episode 1 nga sila na ang magkalaban. Ang isang possibility pa nga isasama ni Blackbeard itong si Kobe sa Hachinosu, which is possible naman na magkita itong sila Aokiji at Kobe since alam naman nating lahat na kaalyansa na nga ni Blackbeard itong si Aokiji at parehas ngang malapit kay Garp itong dalawa na to. May gawin kaya silang hakbang para kalabanin itong si Blackbeard? Dahil itong pagsama nga ni Oda kay Kobe sa Blackbeard Pirates parang ito nga yung magti-trigger sa grupong Sword na gumalaw na since part nga nito si Kobe. At once na mabalitaan nga ito ng mga miyembro ng Sword alangan namang hayaan lang nilang mamatay itong si Kobe sa kamay ni Blackbeard, diba? Pero kayo ba? Ano bang idea nyo sa possible na mangyayari kay Kobe ngayong nadukot siya ni Blackbeard? Kung may idea nga kayo i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1059. So yun lang, peace!